Hello, magandang umaga po. Ayan, mahirap po ang matangkad. Bago po ako magsimula ay tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na kami ay nagkatipon. Nawa po ay gamitin niyo po ang inyong likod upang maging daluyan ng lakas at kapangyarihan na galing sa iyo at kayo nawa po ang pumagitna sa amin ngayon sa aming pananambahan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga po ulit. Ako po ay medyo matagal na nagtuturo at ilang degree na rin po ang natapos pero ako po ay totoong kinakabahan ngayong pagkakataon na to. Sa totoo lang po, pinalalangin ko na, sabi ko, para nakalimutan. Dati na po sinabi ni Ate Ee na ako yung magsispeak sa baccalaureate. Pero September daw po. Pero patapos na yung September, hindi pa rin. Sabi ko, hindi na yata tuloy. Sana ay hindi na matuloy. Para sa susunod na baccalaureate, iba na siguro yung magiging speaker nila. Tapos, yun nga po, na-remind na matutuloy nga po at finally ay natuloy. So habang nananambahan, nagsisimula po yung worship kanina. Ang dami ko pong mga naiisip dahil ako nga po ay kinakabahan. At saka una po, akala ko po mga bata yung aking pagsesharean para sa inspiration. Kaso nasa taas po sila. Nag-iisip po ako, sana po mahaba yung praise and worship. Sana madami magpatotoo para medyo po ma-delay yung atin. Tapos, yung teksto po napakaiksi. So pagkabanggit ni Pastor, eto na, may kanta na po ang si Adi, tapos ako na pala agad. So ako po ay talagang ako po wala po akong na-prepare na script, pero alam ko po ang Panginoon ang mag-flow. Ito po ay magiging patotoo at testimony lang ng aking mga pinagdaanan na magsilbing inspirasyon po sa mga kagaya kong nag-aaral at mag-aaral pa. Yun po. So simulan ko na po. So ang akin pong theme ay si Kristo ang lakas sa bawat panahon. So kanina po, simula sa worship service ay damang-dama natin na ang strength talaga ay nanggagaling sa Panginoon. At ang napili ko nga po na verse po natin ay galing sa Filipos 4:13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, tayo pong mga nag-aral, kasi po tayo ay nagdiriwang ngayon ng Baccalaureate Sunday. Ano po, ang Baccalaureate po ay isang selebrasyon kung saan pinagdiriwang natin yung ating mga pagka-achievements, paglampas natin dun sa hirap, ng mga pinagdaanan, mga pagsubok, mga hamon natin sa mga pag-aaral. Pero habang minumuni-muni ko po ang aking i-deliver na mensahe ay hindi lang po ito tungkol sa celebration natin bilang mga achievers. Ito po ay tungkol sa celebration, lalong-lalo na ng paggabay sa atin ng Panginoon. Kasi dito po sa verse na napili ko, meron tayong 3 puntos na dapat na isa-isip, lalo na po yung mga estudyante. Isa pa po to. So, bilang mga mag-aaral po, tayo po ay humarap at patuloy na haharap pa sa mga hamon na bilang mga individual na nagsusumikap sa pag-aaral. So alam na alam po ito ng mga kabataan at ang aking pong anak ay talagang binging-bingi na o naririndi na sa aking mga pangaral. So ito po yung mga, hindi lang actually mga mag-aaral ang humaharap sa hamon na ito. Bilang tayo din po, bilang individual ay humaharap sa mga hamon. Una po ay sa mga mag-aaral ay yung time management. Sa mga bata, kung tutuusin po, kada estado po ng buhay ay may kanya-kanyang problema. Sa baby pa lang po hanggang sa mga edad po natin at sa mga mas advanced pa yung edad sa atin. So time management sa mga bata, nandyan po yung kulang yung oras na makapag-aral dahil nakikipaglaro, nag-gadget,
Nandyan din po yung mga batang tumutulong na maaga pa lang sa mga gawaing bahay. At bilang mga magulang at isa po sa magulang na nag-aral at mga magulang pa dito na patuloy na nag-aaral at nagnanais din pong makatapos, talagang napakahirap po nung pag-manage ng time para sa atin. So nandiyan po yung kailangan mong isabay yung pag-aaral doon sa pag-aalaga mo sa iyong mga anak o sa iyong buong pamilya. So ako po ay dumaan din doon sa pandemic days, kung saan po ay yung iba kong courseworks ay napataon na online classes. So wala pa po noon na face-to-face classes na ginawa sa UPLB. So ang nangyari po noon, si Liam po, yung aking bunso, ay napakaliit pa. So talagang ang hirap po i-manage ng oras na iyon at dumating po sa punto na kailangan ko siyang i-win sa breastfeeding kasi nga po merong mga online classes na nire-require naka-on yung video. Si Liam, pagkakakita po sa akin, parang gutom lagi, parang tingin niya sa akin ay gatas na. So hindi po maaari yon, kaya kailangan pong i-sacrifice. So may mga times din po na merong online recitation, so minsan hindi ako nakakasagot kasi natataon na biglang si Liam ay magsi-CR. So wala naman pong ibang gagawa noon kundi ako kasi wala po kaming helper noon bilang yun po ay restricted pa yung mga yaya, yung mga kasambahay. So isa po yun sa napakahirap talagang i-manage yung time. So bilang mga magagawa din po kayo ng simbahan kung kayo po ay member ng council, kayo po ay member ng choir, si Zoila po, so active member. Minsan talagang nagsastruggle din po tayo sa pagmamanage ng time. Pangalawa po is yung academic pressure. So nandyan po yung pressure sa kabataan, pareho na din po sa amin na kailangan makatapos sa kabila po ng mga stress na napapagdaanan, kailangang makatapos yung expectation po sa atin, ng ating mga magulang, ng ating mga kasamahan sa trabaho. So dumadagdag po yun sa mga hamon bilang mag-aaral. Pangatlo po is yung career path. So pagkatapos ba natin, yung mga bata, okay lang po yun pag natapos ang elementary, automatic high school, at saka college. Pero tayo pong mga nakatatanda, ang pressure din po or isang hamon ay ano yung susunod pagkatapos nating matapos yung ating pinagsumikapan. So ano na yung susunod na hakbang, ano yung susunod na mangyayari. So isa po yun sa mabigat na hamon. At ang huli po ay hindi pa po tapos, ito ay introduction pa. So ang pinakahuli po ay yung financial strain. So naalala ko po nung ang mga mga anak nating mas maliliit, parang hindi pa nila masyadong nararamdaman, lalo sa panahon ngayon, yung tinatawag na stress or hamon ng financial strain. Ano po? So parang lahat ngayon para sa mga kabataan ay madali. Pag sinabi mo sa magulang, meron na kaagad ibibigay or gagawa ng paraan para maibigay. Kaya po siguro merong pagkakaiba din ang generation noon sa ngayon. Kasi no panahon po namin, ramdam na ramdam talaga yung hamon ng kakulangan po sa financial na pangailangan. So may mga times po, ito po ay pang MMK. So may mga times po na kinakailangan namin na kumain ng champurado mula umaga hanggang gabi. So may mga ganun pong episodes. Hindi ko na po isa-isahin at baka maiyak na po kayo. So may mga ganun po. Ang akin lang pong ipinapaliwanag din sa aming mga anak ay medyo hindi ganon kahirap ang buhay para sa kanila ngayon. Kaya kung ano yung dapat nilang gawin bilang mag-aaral, mag-exert sila ng effort na gawin iyon dahil napaka-limited na ng mga bagay na pwedeng humadlang sa kanila para makatapos sila ng pag-aaral. So sa mga kabataan, so dapat ma-appreciate natin yung mga efforts ng ating mga magulang para lang tayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan. No, so ito po yung mga hamon. So bilang nagtapos na po tayo sa iba't ibang level ng ating pag-aaral, at ang iba nga po ay nakapagkamit na mga karangalan. So paano nga ba? Ano nga ba yung mga bagay na
hatid sa atin papunta upang makatawid doon sa mga hamon na yon. At ang mga hamon na ito na nabanggit ay yon, nag-cause ng stress sa ating lahat. Hindi lang po, sa totoo lamang po bilang nag-aaral na magulang na may anak ding nag-aaral. So hindi lang po yung mag-aaral ang na-stress, ganun din po ang mga magulang. Siyempre kapag merong ang mga bata ay may mga isipin, so tayo ay apektado din. Tapos yung pag-aaral ko, medyo naapektuhan din. So sayang po at wala ang mga bata at meron po akong slide dito. So kapag ka po tayo ay nasa stress, so kagaya po ng nasa pelikula na Inside Out, kung kayo po ay familiar, sayang po wala mga bata. So ito po yung unang episode, unang movie. So pag stress po tayo, nandyan po yung pagpasok ng iba't ibang emosyon na talaga namang kung hindi tayo magiging matatag at hindi kakapit sa Panginoon ay hindi natin magagawa ang mga bagay. So nandyan yung kalungkutan kapag ka po tayo ay marami pinagdadaanan. Kasama din po yung takot. Takot na baka hindi natin malampasan yung ating mga ginagawa or mga goals hindi natin ma-achieve. Nandyan din po yung pagiging disgusted natin sa mga bagay na gusto natin mangyari pero hindi nangyayari nang naayon sa ating kagustuhan. At nagagalit tayo madalas. So laging nandyan yung mainit yung ulo natin sa mga anak natin dahil sa mga bagay na hindi umaayon para sa ating kagustuhan. At kapag ka po nandyan yung mga problema, so sino po yung nawawala sa character? Syempre wala pa yung mga bata. Sino po ang nawawala at nababawasan hanggang tuluyang mawala kung tayo po ay hindi kakapit sa Panginoon? So yung joy, yung kasiyahan mo habang ginagawa yon kasama ang Panginoon. So hindi po natin yun mararamdaman kung tayo po ay magpapatalo dun sa mga feelings na nandyan na nanggaling po dun sa stress na nararamdaman natin. So ano po ang pwede nating pagkapitan sa mga panahon na ito upang maipagpatuloy natin ang ating buhay. So kagaya po nung sa ating teksto na binasa kanina sa Filipos 4:13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So meron po tayong tatlong bagay na pwedeng pagbulay-bulayan mula sa tekstong iyon. Una po, sino ang pinagmumulan ng ating lakas? Sa unang bahagi po, meron doon tayo makikita, kaya ko ang lahat ng bagay. So physically, lalo na yung mga kabataan at mga kagaya namin magulang na medyo malakas pa, physically kaya natin talaga lahat ng bagay. Able tayo mentally, yung mga stressors, given na kaya nating i-handle, so kaya natin ang lahat ng bagay. Ngunit, ito ay hindi, yung lakas na kakailanganin natin ay hindi, or nagagawa natin ang lahat ng bagay, hindi dahil sa umasa lamang tayo sa ating mga sarili. So pwedeng, dito kasi sa unang punto na to, lumabas yung mga words or mga expressions na mindset. Lagi tayo may ganon, di ba? Mga kabataan, mindset lang. Kaya ko to, ipapasa ko to. Tapos yung positive thinking, so lagi naman tayong dapat ay nasa positibo. Pero hindi natin magagawa yon kahit yung mag-isip, magsalita ng gano'n kung wala ang lakas na nanggagaling sa Panginoon. So bilang isang Kristiyano, nararapat natin kilalanin na ito ay hindi dahil sa ating mga sariling kakayahan, kaya natin ito ay na-achieve, kundi dahil sa kung sino ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan at lakas na gawin ang mga bagay na ito. So ito po yung una na punto doon sa teksto natin. Pangalawa po, ang saklaw ng ating lakas. So ang lakas na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. So pag na-claim natin, inalay natin lahat sa Panginoon, kaya natin ito. So lahat po ay posible. So may bilang Kristiyano din, hindi tayo, lagi nating maririnig ito, hindi tayo exempted sa lahat ng, sa mga paghihirap, sa mga pasakit.
Pero kung nandoon at naniniwala tayo na kasama natin ang Panginoon, lahat po ay ating malalampasan. Noong ako po ay finally po, after po nung online classes na natapos yung mga courses, meron pong time na, yon, kailangan na pumunta ng Los Baños para po mag-conduct na ng study. So, kailangan mag-alaga ng manok, libo po na manok ang kailangang alagaan. So, nung time din po na yon, ang isa sa mga hamon sa akin ay, nung nag-usap po kami ng advisor ko, ay siya ay isang funded na research. Ibig sabihin, minimal lang po yung magiging gastos. Plus, meron pa po akong scholarship. So, ang nangyari po noon, hindi pala siya na-approve yung project. So, sa estimate, nung makita ko po yung breakdown, nasa less than 500,000 po yung cost. Kasi po libo, tapos ilang phases po iyon, ilang laboratory analysis. Tapos nung nag-usap po kami, na finally kailangan magsimula, so sabi ko sa advisor ko, paano po iyon? Well, ano pong mangyayari? Kasi hindi siya, sabi niya, huwag kang mag-alala, kasi meron namang pondo. So kung ano man yung, may pondo siya. So siya muna yung sumagot at kung ano yung kikitain ng project na yun na lang yung ipagtatapal doon. So parang ang nailabas ko lang po aside doon sa nagamit namin na sa research na fund ay siguro pa mga 60 lang. So sa kanya na po lahat yung ano. So ang Panginoon po ang nag-provide noon. Tapos, nung time po na nandun ako sa Los Baños, ay totoong napakahirap. Hindi lang po ako nahirapan, pati siyempre si Aris po. Dahil siya po yung tumayong physical na nanay doon sa bahay. So, mahirap po para sa akin na mapalayo dahil papaano po, iniisip ko papaano kapag may nagkasakit, kailangan ko na nandun ako. So, talagang ang panalangin ko sa Panginoon ay kayo po yung mag-ingat. Kasi kapag ka po magme-message yung tagapag-alaga na medyo may sinat, o talaga pong ako ay hindi na rin mapakali. Tapos kapag may exam, so para na din po akong nasa bahay dahil especially po kay Liam, so nare-review din po siya kahit may phone. Tapos iniiwasan po namin mag-video call talaga dahil baka po biglang pauwiin naman ako ni Liam at pag nakita ako sa video, so kami po ay tawag lang. So yun po yung isa din sa hamon na kinaharap ko nung time po na nagkakandak naman ako. At marami pa pong iba yun kasama sa bagay na to. So ang lakas ng Diyos ay magagamit para sa lahat ng aspeto ng buhay. So kagaya ng binanggit ko, hindi lang po ito tungkol sa mga nagtapos, nagbigay na nakatanggap na mga parangal. So ito po ay para sa atin din, na paalaala sa atin. So i-claim lang po natin yung lakas na kaya natin na kunin sa Panginoon or kaya niyang ibigay sa atin upang ang lahat po ay ating malampasan. At ang huli po na punto na galing sa tekstong iyon ay ang pinagmumula ng ating kasapatan. So sa huling words po ng teksto, sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. So lagi po nating i-claim yung parang contentment. Makontento po na yung lakas pa lang na ibinibigay sa atin ng Diyos ay kaya na nating lampasan lahat. So, dyan po sa illustration, so nakikita natin na may tao na lumalakad kasama si Kristo. Pero hindi lang po limited doon ang kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. So, even yung pagkarga sa atin ng Panginoon, na pagpasan sa atin para lang matulungan tayo na malampasan yung mga bagay na nahihirapan tayo. Si Kristo ang siyang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin, hindi tayo nag-iisa. So kailanman ay hindi po tayo, hindi natin mafe-feel na nag-iisa tayo, lalo na kung kasama natin ang Diyos. Sapat na ang kanyang biyaya at ibinibigay niya ang lakas na kailangan natin sa bawat sitwasyon, hamon at pagkakataon. So, ang talagang yung hindi ko po alam pero napaka-magical na lahat ng pangyayari sa ating buhay. May mga points po na akala natin ay
Wala na, matagal. Ako po ay, ang dami ko kasi po ding ganap nung panahon na nag-aaral ako. Bukod po sa, yun, nanay, asawa, yun nga po, medyo nagpahinga din sa church. Ako po ay napabalik sa trabaho kahit hindi pa. Actually, nagsimula po ako ng pag-aaral na ako po ay nagtuturo pa dahil hindi pa po na-approve yung leave ko, pero yung scholarship ko ay naandyan na. So, ang Panginoon din po ang kumilos dahil inalaw po ako ng office na magkaroon lang na minimal na load para ma-pursue po yung aking pag-aaral. And finally, nung nag-grant, so naka-study leave, pero yun nga po, work from home. So, ang daming challenges. And then finally po, nung malapit na sanang matapos, nakapag-conduct, actually mahaba pa rin po yun. Paghihintay po na ako ay makapag-conduct, ang tagal din, mga 1 taon din po yun. Nagtrabaho naman po ako sa IMUS para yung financial issues na nabanggit, so medyo mabawasan din po at makadagdag sa possible dahil hindi nga po inaasahan na merong funding. So nakapagtrabaho, nakapag-ipon po. At noong finally po na malapit na mag-graduate, parang magsusulat na lang, nag-request po ng extension pero hindi po ako nag-grant ng extension. Bumalik na naman po ako. Nagturo po ako ng hindi pa rin nakaka-graduate, so sumabay pa po yun. Pero ang Panginoon pa rin ang kumilos kasi inalaw na konti lang din yung load. Tapos nakakabalik po ako sa UP para magsagawa ng mga experiments. So napaka-magical po nung pangyayari. At kapag ka nga po iniisip ko, parang dati pinaplano pa lang, ito pa lang, tapos parang biglang snap lang po, tapos na, graduation na kaagad pala. So, yun po yung isa sa talagang hindi ko din iniisip. Akala ko po aabutin pa ako ng ilang taon kasi nga po matagal, pero ang Panginoon po ang kumilos at hindi din po hinayaan na mahiwalay ako ng matagal sa aking mga poging kasama sa bahay. So yun po yung mga pinagdaanan na nagpakita na ang Panginoon ang patuloy na kumikilos. So lagi lang sa mga estudyante po na nagtapos at gusto pang makatapos, so mag-strive lang po tayo ng igawin natin ang buong lakas yung ating, buong makakaya, yung ating kaya nating gawin at isuko natin ang lahat sa Panginoon at siya po ang magbibigay sa atin ng kagaanan ng lahat ng ating mga pinagdadaanan. At reflection po sa mga nangyari. So sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, saan nga ba tayo humihingi ng lakas kapag tayo ay nanghihina? Tayo ba ay nagre-rely sa ating sariling kalakasan? So paalala po ay tayo po ay laging nararapat na umasa at tumawag sa Panginoon sa mga panahon na tayo ay naguguluhan at nahihirapan. Meron bang bahagi ng iyong buhay na naglagay ka ng limitasyon sa kapangyarihan ng Diyos? So minsan siguro may mga times na sina-challenge natin, na-challenge natin ang Panginoon, na parang sige, okay na muna, ako na muna to. So, yun po ang hindi natin ina-encourage na sanang gawin kasi lagi nating tandaan na kung wala po, kasi in a snap of, kahit physically able po tayo, pwede tayong bigla na lang mawala. So, laging ang paggabay ay hihingi natin po sa Panginoon. Paano mo mapapalalim ang iyong koneksyon sa Kanya upang maranasan ang Kanyang kapangyarihan ng higit na lubos? So, yun nga po, ang saklaw ng kapangyarihan ng Panginoon ay gano'n na lamang, higit pa sa ating mararating ng isipan natin. Kaya isuko lang po natin lahat sa Panginoon ang ating mga alalahanin at upang tayo ay upang ito ay mapagtagumpayan natin. Sa bawat panahon ng buhay, si Kristo ang pinagmumulan ng ating lakas at anuman ang hamon o gawain, makatitiyak tayo na sa pamamagitan niya, mayroon tayong kapangyarihang magtiyaga at mapagtagumpayan ito. At bilang pagtatapos po, ito pa rin po yung idadagdag ko yung isang verse bilang patotoo po dun sa journey of faith ng aking pag-aaral.
Ang lahat ng ito, yung kanina po, ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. At ang pangalawa, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangailangan mo. Napaka-comforting po nito. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. So lagi po nating panghahawakan itong mga verses na to. At talaga pong hindi nyo namamalaya na sa dami ng pinagdaanan, parang in an instant tapos na pala lahat. At ang Panginoon ang patuloy na gagabay sa iyo mula sa simula hanggang matapos. At hindi natin i-erase yung sarili natin parati. Ang lahat ay para lagi at nagmula sa Panginoon. So, papuri sa Diyos at congratulations po sa lahat.